Nagbabalik po ang tulong ko pasa mo sa TV5. Sa tulong ko pagbabago mo segment, pag-uusapan natin ang ilang pang bagay na dapat nyo malaman sa pagdinegosyo. Today, malalaman nyo na inyong BQ. Okay, simulan na po natin. Bakit na maraming tao nagninegosyo pero nalulugi? Kasi nga dahil sila isip, empleyado, hindi sila isip, negosyante. Okay, mula sa araw na to, sabihin sa anak, mag-aral mabuti para paglaki may magandang negosyo. Malinaw lang po yan. Review lang po ito sa mga dapat malaman nyo na ngayon, ha? Okay, sunod. Ano-ano nga dapat gawin para di malugi sa negosyo? Alamin ang BQ, Business Quotient. What is your business quotient? Ito na po, hintayin na. Let's start. Reminder lang kapatid, para pumasa sa exam na to, dapat 3 out of 4. Tatlo ang tama mo sa 4 na tanong. Simulan na natin. So, yung unang tanong natin kagabi, may mga empleyado hindi nagtatrabaho mabuti. Ang tanong, are you sad or you don't care? Para magkaroon ka ng points, dapat ang sagot mo nakatama sa isip negosyante. Pag isip empleyado ang sagot mo, mali ka. Nakakaintindihan. So, ang tamang sagot sa question number 1 ay sad. Sir, bakit ako magiging sad? Hindi ko naman trabaho yun. So, isipin mo, ikaw ay negosyante. At isipin mo, ikaw may-ari ng kumpanya. Pagpasok mo sa opisina, nakakita ka ng office mate o empleyado mo na hindi nagtatrabaho mabuti. Will you be sad? Or you don't care? Mag-isip ka ng mabuti. Most employees, sabi nila, ay lang pakialam dyan, trabaho nila yan eh. They don't care. Yan ang isip, empleyado. Ang isip negosyante, sayang naman yung binabayad ko dyan. Sayang naman yung panahon na nilalagay niya sa opisina. Hindi siya nagtatrabaho mabuti. So, malungkot. Kakaintindihan po tayo? So, kung gusto mo daw maging negosyante, pag ganito nangyayari, dapat nalulungkot ka kasi nanghihinayang ka sa mga resources na hindi nagagamit ng tama. Ang tamang sagot po, sad. Kung sad ang sagot nyo, may 1 point na kayo. Okay, question number 2. No work dahil holiday. Yan. Happy or sad? Ang mga isip empleyado po, masaya pag holiday. Ang mga isip negosyante, malungkot pag holiday. Sir, bakit naman nangyayari yan? Ba't sila malungkot? Now, tingnan nyo pong mabuti. Pag empleyado, masaya. Sir, bakit? Kasi sir, walang trabaho, may sweldo. O, di ba? Kung sakali magtatrabaho, doble ang sweldo. Yan ang mga isip empleyado. Now, di ba sabi ko para maging successful negosyo, dapat isip negosyante. Ano isip negosyante? Ano ba naman yan? Pasosweldoin ko yung mga empleyado. Kung hindi naman nagtrabaho. Kung nagtrabaho, dudublihin ko sweldo. Kaya medyo nahihirapan ng konti po ang mga negosyante pag holiday kasi dadadagdagay kanilang gastos. Napansin niyo po? Siguro by this sabihin niyo, Sir, pabor naman kayo sa negosyante. Hindi po. Pabor ako sa iyo, ikaw mismo. Dahil gusto ko maging successful ka negosyante. At para maging successful na negosyante ka, dapat ikaw ay isip negosyante. Kakaintindihan po tayo? Now, tayo susunod. Pangatlong tanong. Which is harder? Alin ang mas mahirap? Maging negosyante o maging empleyado? Sige po, may sagot na kayo, no? Hulaan nyo ng tamang sagot. Alin ang mas mahirap? Bukas ko na po sasabihin. Hindi po, ngayon na. Medyo alam ko, bitin na kayo. Ang sagot po, businessman. Kung businessman po sagot nyo, may points uli kayo. Siguro magsasabi kayo, Sir, hindi. Mas mahirap maging empleyado. Papasok ka ng umaga, magtatrabaho ka, may boss ka na mahirap kausap, uutos-utusan ka, ang hirap, sir, nun. Kaya, mas mahirap ang empleyado. Sa akin po, mas mahirap maging negosyante. At patutunayan ko po sa inyo yan. Di pa ako nagbibiro. Palagi ko nga po sinasabi, kapatid, kung ikaw nahihirapan ka na maging empleyado, here's the bad news, makinig ka. Kung ikaw nahihirapan ka na maging empleyado, malabo ka ng maging negosyante. I've been an employee, now I'm a businessman. Kumbaga sa trabaho po, napakahirap maging negosyante. Patutunayan ko po sa inyo na mas mahirap maging negosyante kaysa empleyado. Tingnan niyo po ito. Okay. Let's have a comparative analysis between trabaho ng empleyado at trabaho ng negosyante. Promise, pagkatapos nito, baka ayaw mo nang maging negosyante. Number 1, working hours. Let's talk about working hours. Oras ng trabaho. Normally, may mga pagkakataon hindi po ganito nangyari, but under normal situation, ang empleyado po will work 8 to 5. Normally. From time to time, mag-overtime, but under normal situation, most employees will work 8 to 9 hours a day. Okay. Ang negosyante,
will normally work 5 to 8 in the evening. Baliktad, ano? Ibig sabihin po, ang mga empleyado, basta pumasok na alas 8, umuwi na alas 5, okay na. Ang negosyante po, ito. Wala pa kayo sa opisina, ang boss mo nag-iisip na, maski sa bahay, nag-iisip na yan. Umuwi na kayo, nag-iisip pa yan, nagtatrabaho pa yan. So ngayon, ano gusto mo? 8 to 5 or 5 to 8? 8 to 5 lang, nagreklamo ka na. Paano ka pa maging 5 to 8? Promise po, napakahirap maging negosyante. Oras, patay sunod. Holiday. No work with pay. Ang empleyado. Negosyante, no production with expense. Walang produkto kung nagawa, pero magbabayad. O ngayon, ano yung gusto nyo? Kaya gusto natin yung empleyado, kaya mas madali yan. O, ito pa. Responsibility. Ang mga empleyado, ang responsibility niya, it's either sarili niya, o kung manager, supervisor siya, yun lang taong under sa kanya. Yun lang po responsibilidad niya. Ano ang responsibilidad ng negosyante? Lahat ng empleyado, lahat na nangyayari sa buong kumpanya, lahat ng tao, responsibilidad niya. Okay? Ano gusto nyo? Sarili mo o buong kumpanya? Di ba napakahirap nun? O, ito pa. Risk. Risky po maging negosyante. Ang empleyado, ang risk mo, oras mo, pasok mo, sarili mo, yun ang risk mo. Ang negosyante, napakarami. Oras niya, sarili niya, pera niya, kinabukasan niya, bahay niya, lote niya. Pag nalugi ang negosyo niya, lahat ubos yan. Napakalaki ng risk, ano? Ito pa ho. Salary. Ito, maganda. Makikita niya. Ang empleyado, salary, sigurado 15 at 30 sa sweldo ka. Sigurado yon. Except, di nagbabayad ng tama yung kumpanya mo, pero sigurado yan. Look at ang negosyante. Hindi sigurado. Ha? Alam niyo bang may pagkakataong nagtrabaho ng pagkahirap-hirap ang negosyante buong buwan, pero wala siyang kita? Worse, may lugi. Ikaw kapatid, empleyado ka. Pag nagtrabaho ka, susweldo ka. Kahit nalulugi kumpanya nyo, pwede kang pasweldohin. Yun po ang pagkakaiba po. So ngayon, ano gusto mo? O ito pa. Pinakamahirap pa po ito. Kayo, ang empleyado ng negosyante. Di ba napakahirap? Imagine niyo, pag ikaw negosyante na, i-hire mo ba sarili mo? Pag-isipan mo mabuti, sa klase ng trabahong ginagawa mo, i-hire mo, baka ikaw mismo hindi mo hire ang sarili mo. I'm not kidding. Napakahirap po maging negosyante. I've been a businessman for so long. Napakahirap kumpara sa empleyado. Pero rewarding naman po. Napakaraming reward on becoming a businessman. Pero promise, mahirap. So ngayon, pagkatapos yung madinig to, magninegosyo pa ba kayo o mag-i-empleyado na lang kayo? Kung sana po nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid. Okay, kung mayroon po kayong tanong na gusto niyo naming sagutin, okay? Please send your questions sa Tulong Ko, pasa mo, Facebook. Kahit anong topic, kahit hindi po patungkol sa negosyo, padala niyo po at susubukan po natin sagutin yan this coming Friday. Bukas, malalaman nyo na patuloy ang sasagutin natin. Ano ba talaga ang BQ nyo? Because by this time, nakakatatlo pa lang tayo. Bukas, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting tanong na dapat nyo malaman para kayo maging successful na negosyante. Okay, dyan lang po kayo dahil susunod na ang napaka-inspiring story na bibigay sa inyo ni Ma'am Avelyn. Kung sino siya, alamin sa pagbabalik ng Tulong Ko, pasa mo sa TV5. Bigyang pag-asa ang mga batang nangangailangan. Tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Be a World Vision Child sponsor today. Visit worldvision.org.ph or call 372-7777. Tulong Ko!